Sa mga ulat, lumilitaw na tila tinanggap ng ngaraw ni Senator Raffy Tulfo ang alok na 1 billion mula kay Liza Smugs kapalit ng pananahimik at pagpigil sa imbestigasyon hinggil sa isyu ng pagnanakaw at pandaraya sa PCSO. Sa ginanap na pagdinig, napansin na tila tahimik at mahinaon ang pananalita ng senador kung ihahambing sa kanyang mga naunang pahayag na nagpapakita ng determinasyon na imbestigahan ang kaso. Kaya naman naiisip ng karamihan na marahil tinanggap na nga niya ang 1 milyong suhol na inalok sa kanya ni Liza Smugs. Samantala, ayon naman sa mga netizens, buti ay nalaman na nila na si Raffy Tulfo ay gutom rin pala sa pera at hindi na nakontento, kaya hindi na rin dapat pang iboto muli dahil ngayon pa nga lang raw ay nakita na nila ang tunay na kulay ng senador. Well, isang itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita at sa tunay na boses ng masa. Nakakagalit at nakikita nyo na mukhang natanggap na ni Tulfo at ni Coco ang 1.4 billion ayon sa ating puting ahas. Diba, nabanggit ko sa inyo na nininegotiate, nagba-backdoor, okay? Etong si Mel Langka o si Mel Yunario at si Liza Smugs, binabackdoor nila si Tulfo. Kung natatandaan ninyo, I think that was January 17, mga kababayan, na nagkaroon ng unang hearing dyan na nag-grandstanding drama-drama etong si Tulfo, na nagkaroon ng executive session. Ang sabi ni Tulfo noong January 17, kung di ako nagkakamali sa date, na nagtataas siya ng boses, na ipapa-NBI niya, ipapa-forensic niya, lahat ng ahensya ng gobyerno ay gagamitin niya para malaman kung sino ang mga nanalo sa loto dahil nga sa clamor ng taong bayan na inedit ang mga pinakita na pictures ng PCSO, which is inamin naman ni Robles na inedit nga nila. At nalaman din natin na yung picture na inilagay nila ay, sabi ko nga, na hindi siya warm body, hindi siya persona, kundi siya ay galing sa clothing company na picture at gingorgor nila ang mga ulo. Okay? So, sa makatuwid ay maari na nagbigyan na si Tulfo dahil may pangarap sa maging presidente din na tumakbo, so maaring tinanggap niya ang 1 billion para sa campaign fund niya in the future. Kasi 'di ba ang sabi sa atin, ang tapang-tapang mag-executive session para alamin kung sino yung mga nanalo. Sino ito mga to? Ipapasapin ako. Ganito ganon. Makikipag-usap ako sa forensic. Ako pa mismo mag-hire ng independent, NBI, ganyan-ganyan. 'Di ba? Then sinabi ko sa inyo na actually may hawak na si Tulfo na ebidensya dahil beforehand napa-forensic niya na. So 'di ba, hindi ba tayo nagkakamali na abangan natin, sabi ko sa Thursday, kung itutuloy ba ni Tulfo yung kajotahan niya at sila ni Pimentel na isasabihin nila sa taong bayan kung ano ang nangyari doon sa executive session. Noong nag-start ang hearing, may narinig ba kayo? Mga kababayan, nandito tayo ngayon, naharap tayo sa Senado kung saan. Ito ang mga update ng executive session namin. Wala. Nada. Okay? At sinabi ko rin sa inyo na ang hawak kong ebidensya ay hawak ni Tulfo. Isa yon sa mga inulat ko sa inyo na ang mga pamangkin ni Liza Smugs, ni Liza Araneta, ang nasa likod ng Pacific Online, sila yung provider nitong system na ito sa loto. Diba? Kung matino, scripted nga, sabi ni Rhea Tala. Kaya nakakagigil, nakakagalit dahil binababoy na lahat tayo.
Dun pa lang sa wala siyang update sa executive session, red flag na yon. Ibig sabihin, maaring natanggap niya na ang 1 billion at kung magkano man ang binigay kay Coco Pimentel, maaring natanggap na rin nila. More on drama-drama lang. Kasi dun sa hearing na yon, sa kabuuan, ay ang gusto na nilang palabasin doon na i-improve yung practice daw ng PCSO, kung ano man yung mga loopholes, dapat iayusin and inatasan din nilang dalawa itong PCSO na ang DICT also, na i-check, i-audit itong mga machine na ito kung may mga fraudulent chucho. So nawala na yung pinaka-drama-drama ni Tulfo na napapaimbestigahan niya, kasi by the way, kaya sila nag-hearing doon dahil nga sa kaguluhan, okay, na sinisigaw ng taong bayan na, hey, edit yung pictures. Ang bait na ni Tulfo ngayon, kanina. Yes, inedit daw yung pictures at inamin na inedit. Pero walang update. Kasi mga kababayan, lingid sa inyong kaalaman, ito na yung evidence, ito na yung information na nakarating sa atin na si Lisa Smugs, ayon sa ating puting ahas, si Lisa, si Mel Robes, ang mga dorobo sa PCSO ay bumili ng worth 30 million na machine. Ano yung worth 30 million na machine na yon? Yun yung mag-generate ng ticket ng gusto nilang ipanalo. Ito ay sa ating puting ahas. Ito ngayon yung babanggitin ko dun sa pinag-usapan nila na nag-jive actually, pero ayaw puruhan ni Tulfo si Robles kasi nga baka nagkabigayan na ng bilyones. Di ba? You open your palangga, your heart, your brain, 'di ba? Ang tapang-tapang, ang sabi pa ni Tulfo, oh, ganoon, mag-hire ako, kailangan ng forensic. Ang buwaka ng ina ka. Nasa na yung executive session na pinagbitingan nyo, ni wala kang update sa taong bayan, and never ever mo nang pinatawag o sabi mo, ipapasupina mo ang mga nanalo. Ang sabi niya, balikan niyo yung video. Noong January 17, ipapasupina daw niya yung mga certain personalities na nanalo, mga ginurgur ang ulo, pero wala ka nang narinig, wala na tayong narinig. Kasi nga, baka naibigay na ang 1 billion sa kanya. Dahil nga, di ba, kahapon, ang vlog natin, ang projected income nila Lisa Smugs at ng kanyang mga pamangkin through Pacific Online System, okay, is 900 billion. So, how much is 1 billion? It's barya lang kung ang kukubrahin nila, projected income nila for 1 year is 900 billion. Okay? So ngayon, mga kababayan, you open your mind. Doon sa hearing na yon, although may nakuha tayong information na magbabangga, na ibabangga natin doon sa 30 million na sinasabi ko, okay? 30 million na machine. Okay? Dahil lingid sa kaalaman ng taong bayan ayon sa puting ahas, tapos na talaga ang investigation ni Tulfo, kaya ang tapang-tapang niya nung nakaraang hearing kasi alam niya na at may hawak siyang ebidensya. Hindi niya pinag-usapan na ang nasa likod ng Pacific Online System ay mga pamangkin ni Lisa. Okay? Na si Martin Ledesma. Okay? Ngayon, mga palangga, nandito yung picture. Ay, teka, dali lang. Tingnan natin. Pakita ba natin yung picture? Actually, makikita nyo naman yan eh. Okay? Makikita nyo naman. Nandito, hawak ko. Ipapakita ko lang yung yung mga ebidensya ha. Actually, glance lang ha. Actually, ito. Ayan glance lang. Baka ayan lang. Actually, mga dokumento ito, mga palangga. Mga dokumento itong hawak ko, nahawak din ito ni Tulfo. Hindi niya inurirat, okay, o ipinatawag yung magpinsan o magkapatid na si Mark and Martin Ledesma na sangkot dito sa Pacific Online na pinaboran ng general manager na si Mel Robles at magkakasabwat silang lahat kahit hindi siya qualified na maging
na mag-provide nitong technologies para sa PCSO o sa Lotto. So ngayon, mga palangga, doon natin, ipututok tayo doon sa sinasabi ni Tulfo na, okay, na, ayun, may sinasabi siya dito na doon daw sa 698 million, okay, na panalo, di ba, 698 million ay meron doong nag-invest, di ba, na sinasabi niyang 30 million investment. Di ba? Nalala niyo yun? 30 million investment to win 698 million. Ito yung 30 million mga palangga. Hindi niya masabi-sabi sa taong bayan. Yan yung investment ni Mel at ni Lisa Smugs ayon sa ating puting ahas na makina, na binili yung makina para mag-generate ng Lotto ticket winner. So ngayon, ano ang nangyari dito? Para maintindihan ninyo, okay? Doon sa hearing kanina, ay napag-usapan nila doon na mayroong doon sa 698 million pesos. Okay, saan na ba yung sinulat ko? Okay, na ang winning combination, ito pala, ito. So sinasabi ni Tulfo dito na doon sa 649 na game, okay, na pinanalunan ng 640 not 698, 640 million, okay? 640 million pot money or prize. 'Di ba 'yun ang pinag-usapan nila na meron daw na 14 combinations of that 649 numbers. So, pag pinag-rumble-rumble yung mga numero na yon from 649 na game, ay magkakaroon ng 14 million combinations. Tapos, diniscuss doon, tinimes sila sa 20 pesos. Ibig sabihin ng 20 pesos, yun yung taya. So, ibig sabihin, kung yung 14 million na combinations na to times 20 pesos natatayaan ng mga sindikato na katulad nila, nakasabwat nila dyan sa PCSO is total of 280 million pesos. Okay? Yun ang, kung hindi nyo naintindihan yun ang paliwanag niya na pag tinayaan mo ang 14 million combination sa tig 20 pesos, gagastos ang isang sindikato ng 280 million. But since ang pot money is 640 million, i-minus mo ang 640 million na na pot money o prize money ng Lotto, minus 280 million, total of 360 million pa rin ang kukubrahin ng sindikato. Okay, nakuha nyo? Yun ang ibig niyang sabihin doon, mga palangga. So ngayon, ang eksena doon, may binanggit si Tulfo na ayon daw sa kanyang mga nakausap ay pinaplant, okay? May pinaplant na tao para tayaan ang lahat ng mga combinations, which is yung 14 million combinations. At pwede daw itong manipulahin. Okay? Pwede daw manipulahin. At sinasabi daw ng mga taong kausap niya, sabi ni Tulfo, na pwedeng i-manipulate ang mga makina doon sa automated or automatic sequence betting. Kaya tinatayan daw lahat ang mga numero na 14 combination. Okay? Ngayon, mga palangga, ang paliwanag ni Robles doon ay hindi daw nila ginagawa yan. Okay? We don't know about it. Sabi niya na never ever mong manipulate yung mga winning combination numbers na yon. 'Di ba? Syempre yun yung kanyang denial. Alright? Tapos, sabi pa ni Robles doon, hindi daw nila alam na may mga ganong pangyayari na mass betting. Ibig sabihin na may tumataya, gumagastos ng what? 14 times 20, which is 280. Wala daw silang alam na may gumagawa ng ganon. Okay? So ngayon, dahil sabi ni Robles, it's beyond of his control. Sila nga daw, pwede silang tumaya,
as a general manager, pwede daw silang tumaya. At kung meron daw mga ganyan-ganyan, 20 pesos lang daw ang katapat nun, pwedeng, hindi na kailangan ng 280 million. Pero dadako tayo dito sa sinasabi ni Tulfo, okay? Na very magsususpetsa ka kasi sinasabi lagi ni Tulfo na hindi ko sinasabing nagminamanipula ninyo yung laro. 'Di ba? Sabi niya there is no manipulation actually kung tutuusin. So dinidepensa na niya na there is no manipulation actually. So it's factual. So dito sa salita ni Tulfo na walang manipulation, ano yung drama-drama niya na ipaporensik niya? Anong drama-drama ni Tulfo sa executive session na ipapatawag niya itong mga nakamaskara, itong mga edited pictures? Kasi dito sa hearing kanina, sinasabi niya na actually walang manipulation. Kumbaga, siya na mismo as a senator, wala palang manipulation, bakit ka pa nag-hearing? Kung yan ang paniniwala mo, what's the point? Mag-hearing pa kayo, lumalamon